Hello, good day. This is Jade again from Custard's Chicken Breeding Farm. So, ipapakita ko lang sa inyo yung sitwasyon ng aking manukan ngayon. No? So, we always nakita sa Facebook, no? Especially mga vlogs, no? Na very successful talaga yung pagiging breeding, growing, etc. Lagi natin nakikita yung mga good side ng breeding or growing or raising chickens, no? Pero hindi natin nakikita yung mga negative sides, no? So, ito ngayon papakita ko, no? Kasi usually pinopost ko lang din doon yung mga sales natin na tig 600 plus, 700 plus, which is good, no? Because may mga orders nga naman tayong ganun talaga kalaki. And may order sa atin starting June 1 ng 300 chicks per week. So, every week talaga yon, no? Kasi malaking company yung nag-order sa atin. But, may mga weeks talaga na wala talagang sales, no? So, tulad ngayong araw, no, May 25, 2024, wala akong sales. Ni 5 pirasong sisiw, wala. Ang napisa sa akin today is almost 500 heads, no? Pati na yung mga specials ko. Almost 500 heads and walang ni isang buyer today. No? So, I don't know kung saturated or ayaw mag-grow ng mga people today or this season kasi medyo maulan, no? So, maiintindihan natin yon. So, yun, no? And last week, ang napisa last week is 500 plus. And ang nabenta ko yata parang mga 30 to 50 heads lang. So, naiwan din sa akin yung mga sisiw. Actually, nilipat ko kanina sa garahe namin. No? Yung garahe namin, na-convert na into a brooding, kumbaga parang barn house na siya. Parang tulad nito, no? Yung garahe namin. So, eto actually sila, sa garahe din to sila lumaki. And then, get-transfer namin dito nung the other day. And nilinis yung garahe. Tsaka, yung mga 1-week-old ko na sisiw, dun nilagay sa garahe na. So, try ko ipakita mamaya kung marunong ako mag-edit ng videos na to. Ang sitwasyon ng mga sisiw doon. So, yung sisiw doon is 400 plus, 466, no? And yung mga napisa, sila naman yung inilagay sa brooder, no? Pinapalinisan ko yung brooder ngayon. So, anong gusto kong sabihin, no? Kasi, iba sa atin nag-iisip na napakadaling magbenta sa online. Madaming gustong bumili, pero minsan, i-consider mo kasi yung location ng mga buyers mo. So, tulad ko, madaming gustong bumili, pero nasa Surigao, nasa Iloilo, nasa Manila, Batangas, nasa malayo, no? So, hindi ko pa rin matapos yung pag-process ng shipment actually kasi naubusan ako ng funds. Mga taxes, etc. Yung mga kailangang bayaran. So, hindi ko ma-process yung mga papeles, no? So, hindi pa ako nakakapag-ship. Tsaka, yung kita ko nung past few weeks nung mga 600, 700 heads. So, buti na lang actually late nagbayad yung customer ko, no? Kasi, ang nangyari dun, nung pagbayad niya, binayad ko lang din sa utang sa feeds, no? Kasi ngayon, yung gastos ko per week, this week lang is ang ordered ko na feeds is 40,000 pesos na. So, ganun kalaki. Idagdag mo pa yung sisiw na napisa ngayong araw. So, I don't know. Hindi ko na alam kung anong gagawin actually. So, kukuha na naman siguro ako nito sa aking personal na pera mismo. Kasi sa akin sa farm, hiniwalay ko yung account ng farm tsaka yung sweldo ko mismo. Ang nangyayari, ilang thousands na yung na ilagay ko na naman ulit sa farm, no? Galing sa sarili kong sweldo, no? So, yun. So, kung kayo, plano nyong mag-breeding, maging breeder, isipin nyo kung may potential market ba kayo or wala, no? So, yung mga tao sa locality nyo, madami na bang ganong manok? May demand ba for native chickens, no? So, pwede nyong isipin yung mga ganon, no? Mga means of transportation. So, accessibility, no? Ng mga customers. So, yun yung mga magiging kailangan mo consider. Now, for those thinking na, gusto ko, kuhan lang ako, fertile egg or table egg production ng mga Rhode Island Reds or ng mga Black Austral Orps. Ito lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. Hindi po sustainable ang ganyang negosyo. So, may kilala nga ako, no, na feature last year, no, na malaki ang kita, etc. Mga 5 months after, wala na sa market, no. So ganun po kabilis malugi yung iba. So,
pag-isip-isipan nyo po yung kapag pumasok kayo sa ganong negosyo. So, dapat na-consider nyo yung mga availability, yung competition, sino bang mga kakompetensya nyo sa ganong bagay. And alalahanin nyo kapag kayo nag-breed ng mga Rhode Island Red, Black Austral Orbs, considering na pure breeds yan sila, anyone can raise them. Meaning, yung mga buyers mo, after 6 months, 7 months, sila pwedeng magbenta din, no? Sa 10 buyer mo, sabihin na natin, may isa or dalawang magiging breeder din or customer. Later on, nasa-saturate yung market nyo. So, wala na kayong mabentahan. Pera na lang kung madami nang nalugi at saka madami na namang beginners. No? So, pag-isipan nyo yung mga ganong bagay. Sa native production, medyo naiiba tayo kasi ang nangyayari is yung ating produkto ay kinakain. No? So, kasi mura yung sisiw, kinakain, nauubos, nare-replace siya every now and then. May mga bagong restaurants na nag-open, no? Tulad sa amin, parang not sure kung mga 2 months ago na nag-open yung isang restaurant. Tapos, ngayon napakadami na ng market, no? Napakadami na ng sales ng native chicken nila. So, actually, yung mga growers ko ang nag-supply doon, no? Tsaka, yung isang ang nangyari is yung isang medyo malayo na resort na restaurant na kadalasang sinusuplayan ng mga growers ko, hindi na naisuplayan ngayon. So considering na dami yung sisiw ko ngayon, so pupunta ako dun mamaya para makipag-usap, no, kung mag-order ba sila ng pangkarne, kasi syempre ipapangkarne ko naman to. Hindi na ako nagbebenta ng breeders, no. Tsaka hindi man unique. Iba kasi yung aking breeding program, no? Kaya na-maintain natin yung quality ng ating mga manok. Na syempre competitive na market, no? So we always make sure na top of the line pa rin yung ating breeders, no? Though dito kung makikita nyo sa video, may mga stunted na mga sisiw, no? So tulad niyang nasa taas na yan, so stunted yan siya, considering na overcrowded itong setup natin kasi hindi ako naka-prepare, no? Hindi ako naka-prepare na wala palang buyer, no? So emergency setup dun sa garahe, and then emergency transfer dito. Ito yung isa kong breeding area, no? Actually, breeding area ko to. So ang nangyaring ginawa namin is yung isang breeding area na mas malawak sa kabila, hinati na lang namin nun ng gamit ang net para lang ma-transfer yung mga nandito papunta dun. So yun ang nangyayari. So minamadali nga namin makatay itong iba ngayon. So tinatarget ko talaga ngayon na dapat 8 weeks makatay na yung most na sisiw, no? So yung mga stunted, syempre hindi natin kayang habulin yung 8 weeks na yan sa mga stunted na yan. Ayan, no? So isasabay na natin yan siya sa mga next few batches, no? So yun, no? So pag-isipan niyo po ng maigi before kayo pumasok into native chicken farming or whatever kind of farming. And also i-consider nyo yung mga heritage breeds, no? Most of them hindi kayang pantayan talaga. I mean, all of them hindi talaga kayang pantayan ang efficiency ng isang F1 tulad ng DeKalb Brown na F1. Legit F1 from the hatchery. And gusto ko lang i-correct din na ang DeKalb Brown is not a cross, not a simple cross of any Rhode Island Red and any Leghorn. Hindi po ganun yun. Specific lines. Specific pure lines po yan, no? Merong tinatawag na pure lines, grandparent stocks, parent stocks, tsaka F1. So, yun, no? Hindi po ganun kasimple na, okay, maghahanap ako ng isang Leghorn, maghahanap ako ng isang Rhode Island Red. Pag breed ko sa kanila, voila, DeKalb. Yun yung iniisip ng iba, pero hindi po, no? So, mga mga wrong information po yan na nakita natin sa wherever, no? Facebook, kahit saan man yan. Madami yung nakitang ganyan. So, hindi po ganun, no? Or, may dalawa kang Rhode Island Red na iba-ibang linyada. Pag cross mo, D853 na agad, no? So, hindi po ganun. May mga legit na stock po talaga ng breeders, no? Mga breeder stocks talaga. So, ganun, no?
And para makagawa ng mga ganon, dapat meron kang mga inbreds or mga purebred lines. So, dito sa farm, meron akong ganon, no? To ensure the quality of the products and to ensure my sustainability as well. Kayo na mag-figure out kung paano yan. Kung bakit ganon. Okay? So, ensure the sustainability of the business, no? So, kasi syempre, hindi naman natin iniisip yung income natin ngayon lang, no? Iniisip natin kung pwede ba itong masustain in the next few years, in the next 10 years, in the next 20 years. May papamana ba natin to sa ating mga anak ng negosyong ganito? So, yun yung mga iniisip natin, hindi yung, income natin to ngayon. Kasi kung income lang ngayon, kung isipin, bastante na ako sweldo ko, no? Pero iniisip natin yung future. Okay? So, kaya, ganun, pag-isipan ng maigi. Okay? Bago pumasok. Now, sa next video na lang. So, this is Jade again from Custard's Chicken Breeding Farm and good day.